Buong akala ng matandang lalaki ay walang dadalo sa kanyang kaarawan. Pero napaiyak siya noong biglang dumating ang anak niyang OFW. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang sa yakap ng pagmamahal ni tatay. Si Berto ay isang magsasakang tahimik na namumuhay sa isang maliit na baryo kasamang kanyang nag-iisang anak na si Kiko. Hindi naging madali para kay Berto ang buhay mula nang mawala ang kanyang asawa sa panganganak. Pero ipinangako niya sa sarili na ibibigay ang lahat ng kanyang kaya para mapalaki niya si Kiko ng maayos. Kiko, anak, di man tayo mayaman, pero basta't magkasama tayo, sapat na yon. Madalas sabihin ni Berto tuwing magkausap silang mag-ama. Hindi man sagana sa material na bagay, ramdam ni Kiko ang pagmamahal ng kanyang ama sa bawat araw na lumilipas. Araw-araw maagang gumigising si Berto para magtrabaho sa bukid. Nagtatanim at nag-aani ng mga gulay at prutas. Palaging naroon si Kiko, tumutulong sa abot ng kanyang makakaya kahit bata pa lamang siya. Tay, kaya ko na to. Mayabang pero masayang sabi ni Kiko habang iniaabot ang mga ani sa kanyang ama. Nginingitian lang siya ni Berto, pero masaya dahil natututo ang kanyang anak. Minsan habang nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, tinanong ni Kiko ang kanyang ama. Tay, bakit hindi tayo tulad ng ibang pamilya na maraming pera? Tiningnan siya ni Berto at mahinahong sumagot. Anak, hindi naman sa dami ng pera na susukat ang kasiyahan. Mas mahalaga na tayo'y buo at nagmamahalan. Naunawaan ni Kiko ang sinabi ng kanyang ama. At mula noon ay hindi na siya nagtanong tungkol sa yaman. Ang tanging hangad lang niya ay maging masaya sa piling ng kanyang ama. Kahit limitado ang kita ni Berto mula sa kanilang munting bukid, pinipilit niyang maglaan para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tay, bakit hindi na lang po tayo lumuwas ng Maynila para doon maghanap ng mas magandang trabaho? Minsang tanong ni Kiko. Ngumiti si Berto at nagsabi, Anak, masaya na tayo dito sa buhay natin sa probinsya. Hindi kailangan ng maraming pera para maging masaya. Sapat ng simpleng buhay, basta magkasama tayo. Lumaki si Kiko ng puno ng pagmamahal mula sa kanyang ama. At sa bawat araw na dumadaan, mas lalo niyang napapansin kung gaano kasipag si Berto sa bukid. Tay, paglaki ko, ako naman ang mag-aalaga sa'yo, sabi ni Kiko habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Basta tandaan mo anak, ang importante ay may respeto at pagmamahalan tayo, kahit ano pang mangyari, sagot ni Berto. Nakitang-kita ang saya at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa kabila ng simpleng buhay sa baryo, ramdam ni Kiko na sapat na ang pagmamahal na binibigay ng kanyang ama. Wala silang luho o karangyaan. Ngunit sa bawat hapunan nilang magkasama at sa bawat araw na magkatulong sa bukid, alam ni Kiko na higit pa sa yamo ng mundo ang pagmamahal na kanilang pinagsasaluhan. Habang lumalaki si Kiko, mas nauunawaan niyang hirap ng buhay na pinagdadaanan ng kanyang amang si Berto. Araw-araw nakita niya kung paano ito magbanat ng buto bilang isang magsasaka para maitaguyod siya. Madalas pagod na pagod si Berto pag-uwi mula sa trabaho, pero pilit pa rin itong ipinapakita na malakas siya para sa kanyang anak. Anak,
Mag-aral ka ng mabuti ah. Gusto kong magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan. Madalas nitong sinasabi kay Kiko. Sabay haplos sa kanyang ulo. Ngingiti lang si Kiko. Alam niyang ginagawa ng kanyang ama ang lahat para sa kanya. Nang tumuntong naman si Kiko ng high school, unti-unti siyang nagsimulang mangarap. Gusto niyang makapag-aral sa kolehiyo at maging isang engineer. Sa tuwing pinapanood niya ang mga nakatapos na at may magandang trabaho, naiisip niyang balang araw siya rin ay magtatagumpay. Tatay, gusto ko pong mag-college. Gusto ko po kayong matulungan. Sabi ni Kiko isang gabi habang sila'y nag-uusap sa hapagkainan. Napatingin sa kanya si Berto at ngumiti. Bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. Siyempre anak, pangarap ko rin yan para sa'yo, sagot ni Berto. Kahit sa loob-loob niya, nag-aalala siya kung paano matutustusan ang pag-aaral ng anak. Alam ni Berto ang limitasyon ng kanilang kinikita. Madalas niyang iniisip kung paano niya mapapag-aral si Kiko sa kolehiyo, lalo na't sapat lang ang kanilang pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Tuwing gabi kapag natutulog na si Kiko, napapabuntong hininga si Berto habang binibilang ang natitira nilang pera. Kaya ba natin to? Bulong niya sa sarili. Hawak ang isang lumang notebook kung saan nakasulat ang kanilang mga gastusin. Alam niyang hindi magiging madali pero ayaw niyang mawala ng pag-asa. Dumating ang araw na kinausap ni Berto ang kanyang anak na si Kiko. Tahimik silang nagkaharap sa maliit na hapagkainan. Sa puso ni Berto ay may mabigat na balitang kailangan niyang ipagtapat. Anak, kailangan nating mag-usap tungkol sa iyong pag-aaral. Bungad ni Berto habang nakatingin kay Kiko. Napansin ni Kiko ang seryosong mukha ng kanyang ama kaya't kinabahan siya. Bakit tay? May problema ho ba? Tanong ni Kiko. Napilit pinipigilan ang pangamba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi madaling usapan ito, lalo na't mahirap ang buhay nilang mag-ama. Wala na akong sapat na ipon para ipagpatuloy ka sa kolehiyo, anak. Mahina pero malinaw na sabi ni Berto. Nakita niyang pagbabago sa ekspresyon ni Kiko. Mula sa pananabik, ngayon ay bakas ang kalungkutan at pagkadismaya. Alam niyang ang edukasyon ang pinakamatinding pangarap ng anak at mabigat sa loob niyang hindi ito maibigay. Natahimik si Kiko sa sinabi ng kanyang ama. Pakiramdam niya'y parang gumuho ang kanyang mga pangarap. Subalit sa kabila ng lungkot, pinilit niyang ngumiti at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Walang problema, tay. Malumanay niyang sabi. Kahit naramdam niyang kirot sa puso. Gagawa ko ng paraan. Hindi tayo susuko. Nagulat si Berto sa lakas ng loob ng anak. Kiko, mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Sabi ng matanda. Na tila humihingi ng paumanhin. Pero masaya ako na hindi ka sumusuko. Ngumiti si Kiko ng mas maliwanag. Tay, alam kong mahirap ang buhay, pero hindi ako titigil. Maghahanap ako ng trabaho para makapag-aral. Hindi hadlang ang kahirapan sa pangarap ko. Sagot ni Kiko ng buong tapang. Alam niya sa kanyang sarili na balang araw makakamit din niya ang tagumpay na inaasam. Hindi talaga nagpatinag si Kiko sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok. Araw-araw maaga siyang gumigising para mag-research at maghanap ng mga oportunidad na maaaring makatulong sa kanya. Kailangan kong makahanap ng scholarship, sabi niya sa sarili habang patuloy na nagbabasa ng mga posts sa online at kahit pagod na siya sa kakahanap, hindi siya tumigil. Dahil alam niyang ito lang ang pag-asa niyang makapagpatuloy sa pag-aaral. Hindi ako susuko. Sambit niya, sa bawat araw na lumilipas.
Isang araw, habang nagpapahinga siya sa parke, may narinig siyang usapan mula sa mga tao sa paligid. Alam mo ba yung bagong programa para makapagtrabaho sa abroad? Tanong ng isang lalaki sa kanyang kaibigan. Napukaw ang interes ni Kiko at agad na nagtanong. Pasensya na po. Narinig ko po yung tungkol sa programang yun. San po ba ako pwedeng mag-apply? Buong galak na ibinahagi ng mga lalaki ang impormasyon at sinabi sa kanyang mga seminar na maaaring puntahan. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kiko. Agad siyang nagpunta sa lugar kung saan gaganapin ang seminar. Nagtanong-tanong siya, nagpatala at sumali sa mga orientation. Ito ng pagkakataon ko. Bulong niya sa sarili habang nakikinig sa mga lecture tungkol sa mga proseso ng pag-apply at mga pagsusulit na kailangan niyang maipasa. Kahit na kinakabahan, nagpursige siyang tapusin lahat ng kinakailangan. Nang dumating naman ang araw ng pagsusulit, hindi maitago ni Kiko ang kaba. Paano kung di ako pumasa? Tanong niya sa sarili. Pero pinaalala niyang lahat ng paghihirap at sakripisyong kanyang ginawa. Kaya ko to. Sabi niya habang humihinga ng malalim bago pumasok sa testing center. Pagkalipas naman ng ilang linggo, dumating ang balita. Pumasa ako! Pumasa ka, Kiko! Sigaw ng kanyang kaibigan na siya rin kumuha ng exam. Hindi makapaniwala si Kiko at halos maiyak sa saya. Agad siyang nagpunta sa opisina para simulan ang pagproseso ng mga kinakailangan dokumento. Andito na po ako para sa requirements. Sabi niya sa receptionist na may ngiti sa labi. Ibinigay sa kanyang listahan ng mga kailangan niyang ihanda. Kahit na mahaba ang listahan, hindi ito naging hadlang kay Kiko. Isa-isa niyang iniayos ang lahat ng papeles. Mula sa mga medical exam hanggang sa mga legal na dokumento. Lahat ng to para sa pangarap ko. Bulong niya habang tinatapos ang mga proseso. Makalipas naman ng ilang buwan, natanggap ni Kiko ang kanyang mga dokumento. Habang hawak ang mga papeles, hindi maalis ang bigat sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Berto, ang kanyang ama na nakaupo sa tabi. Tatay, hindi ko alam kung paano ko to gagawin. Ang hirap na iwan ka dito, tay. Sabi ni Kiko, kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Berto, kahit na puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Kiko, anak, ito ang pagkakataon mo. Kailangan mong lumipad para sa kinabukasan natin. Matapos ang mahabang usapan, nagdesisyon si Kiko na dapat siyang umalis. Ang pag-alis niya ay hindi lang para sa sarili kundi para din sa kanilang dalawa. Nangako akong gagawin kong lahat para makapag-ipon at makapagbigay ng mas magandang buhay para sa'yo. Wika ni Kiko habang yakap ang kanyang ama. Alam kong mahirap ang maging malayo, pero pangako tay, babalik ako. Magiging maayos din ang lahat. Pagdating niya sa ibang bansa, agad siyang nagtrabaho bilang server sa isang fast food restaurant. Sa bawat araw ng pagpapakita sa trabaho, ramdam niyang hirap ng pag-adapt sa bagong kapaligiran. Madalas nga siyang pagod at nalulungkot. Naku, ang daming tao. Parang walang katapusan ng trabaho. Sambit niya sa kanyang katrabaho isang araw habang nag-aasikaso ng kanilang mga nagdadatingang customer. Pero kailangan kong magpatuloy para kay tatay to eh. Bagamat malayo at puno ng pagsubok, tiniis ni Kiko ang lungkot at pagod para makaipon ng pera. Sa kanyang isipan, palaging naroon ang alaala ni Berto at ang kanilang mga pangarap.
Kailangan ko talagang magpakatatag. Isip niya habang naglilingkod sa mga customers. Para kay tatay, para sa amin. Unti-unti natutunan niyang makisama sa mga tao at tumawa sa kabila ng pagod. Kiko, mukhang sanay na sanay ka na. Masayang sabi ng isang kasamahan. Tama ka, para lang ito sa mga pangarap. Sagot ni Kiko na may ngiti sa kanyang muka. Sa bawat kita ng sahod, naiisip niya ang araw na makakauwi siya at maibabahagi ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Minsan nag-aalala si Kiko sa mga nangyayari kay Berto sa Pilipinas. Tatay, sana okay ka lang dyan. Bulong niya sa sarili. Nagbigay siya ng pera sa kanyang ama sa tuwing meron. Umaasang makakatulong ito sa kanilang mga pangarap. Sana balang araw, sama-sama na tayong mamuhay ng masaya. Pangako niya sa isip. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ng pag-asa si Kiko. Dahil alam niyang isang araw, magiging maganda ang kanilang buhay. Sa unang taon ni Kiko sa ibang bansa, sobrang sabik niya dahil itong unang pagkakataon niyang makasama ang ibang mga tao. Pero nang malapit ng kaarawan ng kanyang ama, naisip niya na hindi ito maipagdiwang kasama ang kanyang pamilya. Habang nagtatrabaho siya, naiisip niya si Berto, ang kanyang ama. Anak, walang problema. Alam kong abala ka, sabi ni Berto sa telepono. Kahit na maramdaman ng lungkot sa kanyang tinig. Mahalaga, makapagtrabaho ka dyan. Pinilit ni Kiko na ngumiti kahit sa likod ng telepono. Oo tatay, magpapadala na lang ako ng regalo at pera para makabili ka ng gusto mo. Taon-taon ay ganito ang nangyayari. Naging tradisyon ng pakikipag-usap sa telepono tuwing kaarawan ni Berto. Sa tuwing tinatawagan niya ito, palaging maganda ang boses ni Berto. Pero alam ni Kiko na may lungkot pa rin. Naisip niya, bakit kaya hindi ako makauwi? Gusto ko na talagang makita si tatay eh. Sa ikalimang taon ni Kiko sa ibang bansa, muling nagpadala siya ng pera at regalo. Tatay, pasensya na, pero hindi pa rin ako makakauwi, sabi ni Kiko sa telepono. Nag-aalala na baka masaktan si Berto sa kanyang mga sinasabi. Abala pa ako sa trabaho dito eh. Anak ko naman, walang problema anak. Ang mahalaga ay nasa mabuti kang kalagayan. Ako, wag mo na ako masyadong intindihin. Sagot ni Berto. Pero sa kabila ng mga salita ng kanyang ama, nadama pa rin ni Kiko ang bigat sa kanyang puso. Tatay, sana makauwi ako sa susunod na taon. Gusto ko nang makasama kayo. Umabot sa puntong nagtatanong si Kiko sa kanyang sarili. Kailan ba kasi ako makakauwi? Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Berto na kahit gaano siya kasipag, mas importante pa rin ang mga alaala at oras na kasamang pamilya. Habang tumitingin siya sa mga larawan ng kanyang ama, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang mga pagsisikap upang makauwi at ipagdiwang ang mga kaarawan kasama si Berto. Sa isang sulok ng barangay, nagtipon ang mga kumpare ni Berto sa isang maliit na tindahan. Nag-uusap habang nagiinuman ng kanilang paboritong alak. Sinasalubong ng kanilang tawanan at kwentuhan ang nalalapit na kaarawan ni Berto. At ramdam ang saya sa kanilang usapan. Uy, Bert! Malapit ng birthday mo, anong plano? Tanong ni Ruel. Ang pinakamalakas tumawa sa grupo. Dapat maganda ka ng masarap na lechon at maraming inumin. Tayo ang bahala sa sayawan. Oo nga Berto, dapat maganda ka ha. Alam mo namang masaya ang mga tao kapag nagparty ka. Sabat ni Mang Dani. Naabala sa pag-aayos ng mga inumin sa lamesa. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan,
may isang tanong na pumasok sa isip ni Mang Ruel. Bert, uwi ba si Kiko mula sa ibang bansa para sa party mo? Nakaka-excite naman, di ba? Kasi siguradong masaya yun. Napansin ng lahat ang paglitaw ng lungkot sa mukha ni Berto. Tumahimik siya saglit, na tila nag-iisip. Hindi ko pa alam, sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kakausapin ko siya mamaya. Pero sa totoo lang, medyo nag-aalala ako. Busy kasi siya sa trabaho. Sayang naman, Bert. Gusto sana naming makita ang anak mo eh. Ilang taon yung hindi nakakauwi. Sambit ni Mang Danny. Na nag-aalala rin sa estado ni Berto. Pero alam mo, anak mo yan, kaya sigurado kong gagawin niyang lahat para makauwi. Tumango naman si Berto. Pero hindi niya maaalis ang pag-aalala sa kanyang isipan. Sana nga. Pero medyo mahirap ang sitwasyon niya dun eh. Pagsabay-sabay niya pang trabaho, sagot niya. Habang pinapawisan ng kanyang mga palad. Gusto ko sanang makita siya dito, alam mo naman, malapit na akong mag-60. At ang bawat taon na lumilipas, parang mas nagiging mahalaga ang oras na kasama siya, di ba? Alam mo, Bert, hindi na importante ang malaki o masayang handaan eh. Sabi ni Mang Ruel na may pangunawa. Ang mahalaga talaga dyan ay pamilya. Kung uuwi man siya o hindi, nandyan pa rin ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Tumango si Berto. Ngunit ramdam pa rin niyang pangungulila kay Kiko. Sana nga makauwi siya. Miss na miss ko na siya. Sabi niya na may lungkot na damdamin. Pero kahit anong mangyari, alam kong umaabot siya sa mga pangarap niya. Yan ang tamang isip, Bert. Ang mahalaga ay ang suporta mo sa kanya. Tayo ang bahala sa handaan basta't magsama-sama tayo. Sagot ni Mang Danny. Sabay ngiti sa kanyang kaibigan. Siyempre, bumalik ang tawanan at kwentuhan sa grupo. Pero sa isip ni Berto, patuloy ang pag-asa at pangarap na makikita muli ang kanyang anak sa nalalapit na kaarawan. Kahit na anong mangyari. Nasa isang masayang umaga si Kiko sa kanyang trabaho bilang food server sa isang restaurant sa ibang bansa. Nang biglang may nangyaring hindi inaasahan. Habang nagdadala siya ng mga inumin sa isang customer, natapunan niya ito ng juice. Agad na nagalit ang customer. Pinagsigawan siya sa harap ng ibang tao at umabot pa sa puntong nagmura ito. What the? Are you blind? Sigaw ng customer. Tila walang pakialam sa mga nakapaligid. Dahil sa ingay, agad na lumapit ang manager ng resto na si Jeff. Anong nangyari rito? Tanong niya habang nakatingin sa nagagalit na customer at kay Kiko na nalulumbay. Agad na tumugon si Kiko. I'm really sorry, sir. I didn't notice that you were there. Ngunit hindi ito pinansin ng customer na patuloy pa rin sa kanyang galit. Ba't kasi hindi ka nag-iingat? Sabi ni Jeff na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Kiko, pumasok tayo sa opisina. Nagtungo sa opisina ng manager, kung saan ipinahayag ni Jeff ang saloobin. Kiko, alam kong lahat tayo nagkakamali. Pero kailangan mong maging maingat sa trabaho mo. Isa itong pagkakataon para matuto ka. At gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Nang lumabas si Kiko sa opisina, ramdam pa rin ang tensyon mula sa kanyang pag-uusap sa manager. Nang makalabas siya, agad na lumapit ang kanyang mga kasamahan. Mga food server din. Kiko, ayos ka lang. Nakita namin yung nangyari. Sabi ni Beth, isa sa kanyang mga katrabaho. Salamat, okay lang ako. Naguguluhan lang ako. Sagot naman ni Kiko. Sa loob-loob niya, labis siyang nag-aalala. Alam mo, Kiko, lahat tayo nagkakamali. Huwag mo masyadong isipin ang nangyari. Sabi ni Rico, isa pang kasamahan. Pero sa likod ng kanyang ngiti,
nagtatago ang bigat ng responsibilidad na dala niya. Pero kailangan ko talaga magtrabaho ng maayos. Malapit na kasi ang birthday ng tatay ko sa Pilipinas at gusto ko siyang padalhan ng pera at regalo. Sabi ni Kiko, sabay dampi sa kanyang mga mata. Gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong magtagumpay dito. Alam namin yun, Kiko, at nakikita talaga namin kung gaano ka nagpapakahirap sa trabaho mo, sabi ni Beth. At lahat sila ay nagtulungan sa paghahanda ng mga order. Dito, naisip ni Kiko na kahit gaano man kaluba ang kanyang pagkakamali, may mga tao pa ring handang sumuporta sa kanya. Sa kabila ng mga hamon, lalakas ang kanyang loob upang ipagpatuloy ang laban at matupad ang pangarap para sa kanyang pamilya. Ilang linggo bago ang ika-60th na kaarawan ni Berto, hindi na siya tumigil sa pagtawag kay Kiko. Kiko, sana makauwi ka na. Matagal na kitang hindi nakikita. At gusto kitang makasama sa espesyal na araw ko. Pakiusap niya. Palagi siyang umaasa na maririnig ang boses ng kanyang anak sa kabilang linya. Subalit ang sagot ni Kiko ay lagi na lang, Tay, di makakauwi eh. Dami kasing trabaho, pasensya na po. Habang naririnig ito, naramdaman ni Berto ang labis na pangungulila. Kiko, alam mo naman na mahalaga sa akin ang araw na yun. Parang hindi kumpleto kung wala ka, sabi ni Berto. Sabik na sabik. Pero sa likod ng kanyang ngiti, tila may lungkot sa kanyang mga mata. Nais niyang ipakita kay Kiko na nauunawaan niya ang sitwasyon nito. Ngunit hindi niya maiwasang malungkot. Alam ko, Tay, pero kailangan ko talaga magtrabaho para sa atin. Kayo na lang po muna. Gagawa ko ng paraan para makauwi sa susunod. Wika ni Kiko na puno ng pangako. Kahit na alam ni Berto na may katotohanan ang sinasabi ng anak, ang puso niya ay tila nagdurusa sa sakit ng pagkawalay. Mahalagang trabaho, anak, pero sana huwag mo kalimutan na may tatay ka. Ikaw lang ang meron ako, anak. Sa kanyang mga tawag, palagi na lamang iniisip ni Berto ang mga masasayang alaala ni Kiko. Lalo na noong bata pa ito. Isang ngiti ang umusbong sa kanyang labi habang naaalala ang mga sandaling magkasama sila. Kiko, tandaan mo yung pinagsamahan natin Iba pa rin kapag magkasama tayo. Sana makauwi ka na. Bulong niya sa sarili. Patuloy siyang naghintay at umasa na darating ang araw na muling makikita si Kiko. Ang bawat tawag ay puno ng pag-asa at pangarap na muling makasamang kanyang anak. Pero sa kabila ng kanyang pangungulila, nagpasya siyang tanggapin ang sitwasyon. Mahal kita, anak, basta't alagaan mong sarili mo, sabi ni Berto. Pinipilit na magpakatatag. Tiniis ni Kiko ang bigat ng kalooban habang pilit niyang sinasabi sa kanyang ama. Si Berto na hindi siya makakauwi sa nalalapit nitong kaarawan. Pasensya na po, Tay. Dami ko pong trabaho ngayon Ani ni Kiko sa telepono. Ramdam niya naman ang lungkot sa boses ng kanyang ama. Ngunit kailangan niyang magpanggap. Sige, anak. Naiintindihan ko, sagot ni Mang Berto. Bagamat halata ang panghihinayang, alam ni Kiko na ang bawat salitang kanyang binitawan ay tila karayom sa puso ng kanyang ama. Nais na nais niyang sabihin ng totoo, pero kailangan niyang tiisin para sa isang mas malaking plano. Sa likod ng kanyang mga paumanhin, labis ng excitement ni Kiko para sa inihandang sorpresa. Matagal na niyang pinaplano na umuwi ng tahimik at biglaan ang kanyang ama sa mismong araw ng kaarawan nito. Sa bawat araw na lumilipas, hindi napigilan ni Kiko ang mangarap ng ngiti at saya sa mukha ni Berto. Siguradong magugulat si tatay, bulong niya sa sarili.
bagamat hindi siya makatiis sa tuwing nagtatanong ang ama kung makakauwi na nga ba siya. Patuloy niyang nilalaro sa isipan ang sandaling yayakapin niya ito sa araw ng sorpresa. Minsan sa mga gabing mag-isa si Kiko sa kanyang apartment, hindi niya maiwasang makonsensya. Paano kung sobrang nalungkot si tatay dahil sa sinabi kong hindi ako makakauwi? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ng kalendaryo. Binibilang ang araw. Alam niya kung gaano kahalaga ang araw na ito para kay Berto. Lalo na't ito ang ika-60th na kaarawan ng kanyang ama. Ngunit mas pinili ni Kiko na magtiis sa lungkot ng pansamantalang pagsisinungaling. Dahil alam niyang mapapalitan ito ng tuwa. Habang papalapit na ang araw ng kaarawan ni Mang Berto, naging mas madalas ang tawag ng kanyang ama. Kiko, kung di ka makakauwi, okay lang. Huwag ka nang mag-alala. Wika ni Berto sa isa sa kanilang mga pag-uusap. Napansin ni Kiko ang pagsusumikap ng ama na itago ang kalungkutan sa mga salita nito. Sorry po talaga, tay, pero babawi naman ako sa inyo balang araw. Sagot ni Kiko. Pilit na hindi pinapahalata ang tunay niyang plano. Sa gabi bago ang kaarawan, halos hindi makatulog si Kiko sa sobrang excitement. Pinlano niyang umuwi ng Pilipinas ng maaga para makapag-ayos ng mga decorations kasamang kamag-anak. Ito ng araw na pinakahihintay ko. Bulong ni Kiko habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa bag. Sa kanyang isipan, iniisip na niya ang mukha ng kanyang ama pagdating ng oras ng sorpresa. Naaalala niyang mga pagkakataon na nagsiselebrate sila ng simpleng kaarawan noong bata pa siya. At ngayon siya nang nagbibigay ng masayang alaala sa kanyang ama. Sa mga susunod na linggo, unti-unti nang naging mas madali kay Berto ang pagtanggap sa sitwasyon. Alam niyang hindi maiiwasan ang distansya. Ngunit hindi niya hahayaan na ang pagmamahal niya kay Kiko ay mawala. Mahalagang pamilya kahit sa malayo, ang naisip niya. Umaasa na bahalang araw muling magkasama silang dalawa, kahit hindi sa ngayon. Sumapit ang araw ng ika-60th na kaarawan ni Berto. Sa kanyang puso puno ng saya at kasiyahan habang siya ay abala sa paghahanda para sa maliit na salo-salo. Ito na ang tamang pagkakataon para makasama ko sila, mga kaibigan at mga kakilala, sabi niya sa sarili habang nag-aayos ng mga pagkain. Nagluto siya ng mga paborito niyang ulam at nag-set up ng mga dekorasyon sa kanyang maliit na tahanan. Sana masaya silang lahat at makabawi ako sa mga taon na hindi kami nagkasama. Patuloy niyang iniisip habang inihahanda ang mga platito. Ngunit habang lumilipas ang oras, napansin niyang wala ni isa sa mga inimbitahan ang dumating. Baka may mga abala lang silang ginagawa, sabi niya. Sinubukang palakasin ang loob. Tumingin siya sa orasan at nalungkot siya. Kung dadating pa ba ang mga inaasahan niyang bisita. Pero habang umuusad ang mga minuto, unti-unting naisip ni Berto na tila hindi na darating ang mga bisita. Paano kung wala silang pakialam sa akin? Nag-aalala siyang tanong sa sarili. At unti-unting tumatagos sa kanyang puso ang lungkot. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, itinuloy na lamang niyang pag-aayos ng mga pagkaing hinahanda. May pagkain pa rin naman, kahit ako lang ang kumain. Sabi niya sa kanyang sarili habang kumakain ng isang piraso ng nilutong adobo. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagdiriwang kahit nag-iisa siya. Dapat ipagpasalamat ang bawat taon, kahit walang ibang tao. Pagninilay-nilay niya habang patuloy na kumakain. Habang kumakain si Berto ng mag-isa, biglang pumasok ang kanyang dalawang kumpare na sina Mang Dani at Mang Ruel. Napangiti si Mang Berto nang makita ang dalawa at agad siyang tumayo upang salubungin sila. Uy,
Mga pare, dumating kayo, sabi ni Berto, kahit na medyo malungkot siya. Nagulat si Mang Dani at Mang Ruel dahil akala nila'y marami ang tao, ngunit sa halip ay sila lamang 3 ang naroon. Kala namin ang dami ng bisita mo, sabi ni Mang Dani habang umupo. Bakit mag-isa ka lang dito? Ang saya sana kung marami tayo. Hindi kasi dumating si Kiko. Malungkot na sagot ni Berto. Baka sa kanyang muka ang lungkot. At ramdam na ramdam ito ng kanyang mga kumpare. Napatanong si Mang Ruel. Ba't kaya hindi siya nakarating? May problema ba? Tahimik na tumingin si Berto sa kanyang plano at sa kanyang isip nagdasal siya na sana ay makasama niyang kanyang anak sa araw na ito. Wala lang. Mukhang abala lang siya sa kanyang mga gawain. Sagot ni Berto na may bahid ng pag-asa. Sana nandito siya para mas masaya ang araw na to. Nakita ni Mang Dani at Mang Ruel ang lungkot ni Berto at nagpasya silang gawin ng lahat para pasayahin siya. Tara Berto, anong gusto mong gawin? Mag-order tayo ng paborito mong pagkain. Sabi ni Mang Dani. Oo nga, mag-celebrate tayo kahit tayong 3 lang. Dagdag ni Mang Ruel na may ngiti. Pinilit nilang ngumiti si Berto. Kahit na sa kanyang puso, nananatili ang pangungulila para sa kanyang anak. Sige mga pare, kung ano man ang gawin natin, okay lang, basta't kasama kayo. Sagot ni Berto na unti-unting nagiging masaya sa kanilang presensya. Nagsimula ng magbiro si Mang Dani at Mang Ruel upang mapawi ang lungkot ni Berto. Alam mo, kapag nag-asawa ka ng ibang babae, sigurado kong dadagsa ang mga bisita. Sabi ni Mang Dani na tumatawa. Tama, marami pang mga tao ang darating kapag narinig nilang magandang balita. Dagdag ni Mang Ruel. Na may kasamang tawanan. Nagtawanan silang 3. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, hindi pa rin maikakailang damdaming bumabalot kay Berto. Sana nga Kiko, dumating ka. Sabi ni Berto sa kanyang isip. Habang nag-uusap sila, tila naroon pa rin ang hangin ng kalungkutan. Basta nandito kami para sa'yo. Wika ni Mang Ruel, na umaasang makakabawi si Berto sa kanyang lungkot. Kahit gaano pa tayo karami o kakaunti, ang importante ay magkakasama tayo at may kasama ako. Saka napagtanto ni Berto na ang presensya ng kanyang mga kumpare ang tunay na halaga ng kanyang kaarawan. Ilang sandali lamang ay nagpaalam na ring umalis ang kanyang mga kumpare. Kaya naiwan na namang mag-isa si Berto. Sa kanyang bahay, kaharap ang mga handa para sa kanyang kaarawan. Dahil wala namang mga bisitang dumarating sa kanyang kaarawan, naisip ni Berto na magligpit ng mga gamit sa mesa. Habang nagliligpit siya, unti-unti nang bumubuhos ang kanyang mga luha. Bakit ganito? Akala ko magiging masaya ang araw na to. Bulong niya sa sarili. Nakatayo siya sa harap ng mga dekorasyon na kanyang pinagsikapang ilagay. Ngunit tila lahat ito ay nagiging walang saysay. Pakiramdam niya ay naiiwan na siya ng lahat. At ang mga ngiti na inaasahan niyang makita ay naging malungkot na alaala na lamang. Habang nag-aayos siya ng mga platito at baso, naiisip niyang mga kaarawan noon. Nung bata pa ako, punong-puno ang bahay ng mga tao. Lahat kami nagtatawanan at nag-e-enjoy. Naisip niya. Ngayon, tila siya na lang ang natira sa gilid. At ang bawat sulok ay tila nagmistulang malamig at tahimik. Sa gitna ng kanyang mga alaala, narinig niyang bumukas ang pinto. Nagtataka siya kung sino ang darating. Pero paglingon niya, wala namang tao. Parang hindi na talaga darating si Kiko. Sa isip niya habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Sana nandito siya. Yun lang ang makakapagpasaya sa akin. Minsan, pinapangarap niyang bumalik ang mga araw ng saya. Pero alam niyang iyon ay mga pangarap na mahirap abutin.
Sa kanyang pag-aayos, napansin niyang mga handa niyang pagkain na mukhang masarap. Ngunit tila wala namang makakain kundi siya. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagliligpit, may narinig si Berto na kaluskos mula sa labas. Ang ingay na iyon ay tila naghatid ng kakaibang damdamin sa kanya. Pagtingin niya sa bintana, laking gulat niya nang makita ang kanyang anak na si Kiko bit-bit ang isang malaking cake. At maraming regalo. Napaluha si Berto sa labis na kasiyahan at hindi na niya napigilan ang sarili. Bigla siyang tumakbo palabas at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Ang puso niya ay punong-puno ng pagmamahal at saya sa muling pagkikita nila. Nang magkahiwalay sila ng yakap, ipinakita ni Kiko ang kanyang mga daladalang regalo at ang masayang cake na kanyang inihanda. Sinabi ni Kiko na sinadya niyang hindi sabihin ang pag-uwi niya para maging sorpresa ito para sa kanyang ama. Napansin ni Berto ang kislap sa mga mata ng kanyang anak, na tila puno ng saya at pagmamalaki sa kanyang ginawa. Sa mga simpleng bagay na dala ni Kiko, damang-dama ni Berto ang pag-ibig at pag-aalala ng kanyang anak. Habang nag-uusap, unti-unting ibinukas ni Kiko ang kanyang puso sa kanyang ama. Ikinuwento niyang hirap ng buhay sa ibang bansa, kung paano siya nagtatrabaho ng mabuti sa mga mabibigat na gawain, at ang mga pagsubok na kanyang dinanas para makauwi. Sinabi niya na sa likod ng lahat ng pagod at sakripisyo, ang pangarap niya ay makasama ang kanyang ama sa espesyal na araw na ito, ang kanyang kaarawan. Tay, lahat po ng pinagdaanan ko po sa ibang bansa ay para po yun sa inyo. Masayang sabi ni Kiko. Bawat salita ni Kiko ay nagdulot ng labis na saya kay Berto, at nagpasalamat siya sa Diyos sa pagbabalik ng kanyang anak. Masaya siyang narinig na lahat ng sakripisyo at hirap ni Kiko ay may magandang dahilan. Ang muling pagsasama nila. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, nakuha ng cake ang kanyang atensyon. Tay, sayang naman yung cake kung titingnan lang natin yan, sabi ni Kiko. Napatawa si Berto at agad na kumuha ng platito para sa cake. Naku anak, napakalaki naman ng cake na to. Saan mo ba to nabili? Tanong ng kanyang ama. Tay, ginawa ko po yan, no? Nakangiting sabi ni Kiko. Ha? Naku anak, kahit kailan talaga napakayabang mo. Natatawang sabi ni Berto. Tay naman, ako mayabang. Konti lang. Pero, tay, ba't po walang tao? Sabi ni Kiko. Napabuntong hininga si Berto. Anak, kanina nanggaling na ditong mga ninong mo. Nagsaya kami kahit papano, pero hindi rin sila nakatagal eh. Nalungkot si Kiko nang makitang tahimik na paligid ng kanilang bahay. Naghanda ang kanyang ama ng masasarap na pagkain at dekorasyon para sa kanyang kaarawan. Nakaimbita siya ng maraming kaibigan at kamag-anak, pero isa man sa kanila ay hindi dumating. Bakit? Wala. May isa sa kanila. Tanong ni Kiko sa sarili. Ang lungkot ng pagkawalang dumalo ay tila bumulusok sa kanyang puso. Habang nag-iisa si Kiko sa mesa, napansin siya ni Berto, ang kanyang ama. Lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi. Huwag kang malungkot anak, sabi ni Berto na may ngiti sa kanyang muka. Sapat ang presensya mo para maging masaya ko. Ang araw na ito ay espesyal, hindi dahil sa mga bisita kundi dahil sa'yo. Nakita ni Kiko ang senseridad sa mga mata ng kanyang ama at unti-unting nawala ang kanyang lungkot. Tama ka tay, sagot ni Kiko habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero sana makasama ko rin ang mga kaibigan ko. Mas masaya sana kung may kasama. Alam ko anak, sagot ni Berto. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay hindi naman talaga nakasalalay sa dami ng tao, kundi sa mga tao na nagmamahalan,
Masaya ako na ikaw ang kasama ko ngayon. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Kiko. Oo nga, Papa. Salamat sa palaging pagiging nariyan para sa akin. Umupo silang dalawa at nagsimula ng kumain. Ang masarap na pagkain at ang kwentuhan nila ay nagbigay ng aliw sa kanilang puso. Habang kumakain, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan tungkol sa mga alaala ng kanilang mga nakaraang kaarawan. Alam mo anak, ang pinakamagandang regalo para sa akin ay yung makasama ka. Sabi ni Berto. Sa mga ganitong okasyon, masayang-masaya talaga sila. Napapangiti na lang ang dalawa dahil muli na nga silang nagkasama. Nang matapos ang kanilang pagkain, nagpasya silang maglaro ng board games. Kahit na wala ang iba, sinalubong ng tawanan at saya ang bawat laro. Sa kabila ng kanyang mga inaasahan, natutunan ni Kiko na ang tunay na halaga ng kaarawan ay hindi nakasalalay sa bilang ng mga bisita, kundi sa mga taong nagmamahalan at nagkakasama. Ang presensya ni Berto ang nagbigay ng tunay na saya sa kanyang kaarawan. Kahit na sila lamang dalawa ni Berto, ang ama ni Kiko ay nagdiwang ng kaarawan nito ng buong saya. Sa isang maliit na mesa sa tabi ng kanilang bahay, maingat nilang inayos ang mga pagkaing inihanda. Kahit konti lang to, sapat na para sa atin. Sabi ni Kiko habang inaabot ang pinggan ng adobong manok sa ama. Oo nga anak, ang mahalaga magkasama tayo. Tugon ni Berto na may ngiti sa mukha. Habang kumakain, nagpatuloy ang kanilang masayang kwentuhan. Naaalala mo ba nung bata ka pa? Hilig mo talagang maglaro ng trompo noon tuwing hapon. Biro ni Berto habang kumukuha ng kanin. Napangiti si Kiko. Oo nga tay, tapos ikaw naman, abala sa pag-aayos ng bisikleta ko. Ang dami na rin nating pinagdaanan, no? Tumango si Berto. Tila may lungkot at saya sa kanyang mga mata. Pero kahit papano, masaya pa rin tayo noon. Wala tayong ibang iniisip kundi ang isa't isa. Dagdag ni Kiko. Pilit na itinatago ang nararamdamang lungkot habang tinitingnan ang kanyang ama. Walang yaman o perang makakatumbas sa ganitong klaseng saya. Sagot ni Berto habang naglalagay ng isang pirasong prutas sa plato ng anak. Nagtawanan sila habang iniisa-isang mga alaala ng nakaraan. Mga simpleng bagay na tila napakahalaga ngayon. Naalala ko pa nga, nung sumama ako sa iyo sa palengke, tapos tinuruan mo akong tumawad sa mga tindera. Sabi ni Kiko. Naku, ang dami mo pang kinain noon. Sagot naman ni Berto. Habang lumilipas ang oras, parang bumalik ang kanilang simpleng pamumuhay. Hindi nila alintanang mga problema sa paligid. Ang mahalaga sa kanila ay magkasama sila. Masaya at puno ng pagmamahal. Basta anak ha, kahit ano pang mangyari, mahal kita. Lagi mong tandaan yan. Seryosong sabi ni Berto. Napayakap si Kiko sa kanyang ama. Damang-damang init ng pagmamahal nito. Sa huli, natapos ang simpleng selebrasyon na puno ng masasayang alaala. Kahit sa mga ganitong pagkakataon, ramdam ni Kiko na ang totoong kaligayahan ay wala sa yaman, kundi sa piling ng mga mahal sa buhay. Sa isang tahimik na hapon, habang magkasama sa labas ng kanilang bahay, nag-uusap sina Berto at Kiko. Pinagmamasdan nilang malawak na bukirin habang tinatangkilik ang malamig na simoy ng hangin. Anak, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, sabi ni Berto. Nakatingin kay Kiko. Lahat ng sakripisyo ko noon, lahat ng hirap ko, hindi ko akalaing ganitong magiging resulta. Napangiti si Kiko at hinawakan ng kamay ng kanyang ama. Tay, huwag mo nang isipin yon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin ako magiging ganito katatag.
Sagot ni Kiko na may ngiti sa labi. Nakita ko kung paano ka nagsika para sa akin. Di man ako nakapag-aral noon. Pinilit ko talagang makabangon at makatulong sa'yo ngayon. Ramdam ni Berto. Ang init ng pagmamahal at pagpapahalaga ng kanyang anak. Hindi niya mapigilang mapaluha. Pero agad niyang pinahid ang kanyang mga mata upang hindi ito mapansin ni Kiko. Nabigla si Kiko nang tanungin siya ng kanyang ama. Nak, babalik ka pa ba sa ibang bansa para magtrabaho? Alam kong malaki ang kinikita mo doon, pero mas mahalaga ang kaligayahan mo. Saglit na natahimik si Kiko. Parang iniisip ang magiging sagot. Alam niyang mahalaga ang tanong na iyon para kay Berto. Hindi na po, tay. Malumanay na sagot ni Kiko. Ayoko nang umalis pa. Mas gusto kong dito na lang sa tabi mo. Nakapag-ipon naman na ako ng sapat, kaya iniisip kong magtayo na lang tayo ng maliit na negosyo dito. Tila nabunutan ng tinik si Berto sa narinig mula sa anak. Talaga, anak? Hindi mo alam kung gaano kasaya ang puso ko sa sinabi mo. Sabi ni Berto habang yakap-yakap ang anak. Ang matagal ko ng pangarap ay makasama ka ng mas matagal. Hindi ko inaasahan na mangyayari to ngayon. Opo, tay, simula ngayon tayo nang magkasama. Sagot ni Kiko na puno ng kasiguraduhan. Habang magkaakbay, nagplano sila ng plano para sa kanilang hinaharap. Sabay nilang hinarap ang bagong yugto ng kanilang buhay na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Kinabukasan, dumalaw ang mga ninong ni Kiko na sina Mang Dani at Mang Ruel. Matagal na rin nilang hindi nakita ang kanilang inaanak. Kaya naisipan nilang bisitahin ito at kamustahin. Pagdating nila sa bahay, masaya silang sinalubong ni Kiko at ng kanyang ama. Ninong Dani, Ninong Ruel, salamat po sa pagbisita. Bati ni Kiko habang iniaabot ang kamay sa kanila. Kumusta na, Kiko? Aba, binata na talaga. Parang kailan lang pinupulot ka lang namin sa tuwing nadadapa ka. Biro ni Mang Dani habang tumatawa. Si Mang Ruel naman ay nakangiti at sinang-ayunan ang kaibigan. Oo nga, Kiko, mas mukhang responsable ka na ngayon. Dagdag pa ni Mang Ruel. Naupo sila sa sala at nagsimulang masayang kwentuhan. Si Kiko ay nakikinig ng mabuti habang si Mang Dani at Ruel ay nagkukwento ng kanilang mga kabataan. Alam mo ba, Kiko, nung bata kami ng ninong Ruel mo, halos araw-araw kaming naglalaro sa tabi ng ilog. Simula ni Mang Dani. Sobrang saya ng mga panahon na yon. Walang iniintinding problema. Dagdag ni Mang Ruel. Pero ngayon iba ng panahon eh. Sabi ni Kiko na medyo seryoso. Mas mahirap ang buhay, pero sinusubukan ko pong maging mabuting anak kay tatay. Natuwa ang dalawang ninong sa narinig at humanga sa pagiging masipag at mabait na anak ni Kiko. Tama yan, Kiko. Basta wag kang susuko ah. Kung may pagsubok man, tandaan mo nandito kami. Payo ni Mang Dani. Habang nagpatuloy ang kanilang usapan, muling bumalik sa masayang tono ang kwentuhan. Naalala mo ba nung nahulog ka sa puno, Dani? Kala ko di ka nababangon nun. Biro ni Mang Ruel na ikinatawa ng lahat. Si Kiko naman ay aliw na aliw sa mga kwento ng kanyang mga ninong. Hindi na malay ng tatlo na gumagabi na. Nagpaalam na sina Mang Dani at Ruel matapos ang kanilang masayang kwentuhan. Salamat po ulit sa pagbisita, Nong. Sabi ni Kiko habang inaabot ang kamay ng mga ninong. Walang anuman, Kiko. Lagi lang kaming nandito para sa'yo. Sagot ni Mang Ruel bago sila umalis. Makalipas naman ang ilang araw, napansin ni Kiko na dumarami ng oportunidad sa paligid nila. Naisip niya na baka ito ng tamang panahon para magtayo ng maliit na negosyo. Kaya't isang hapon habang nagkakape sila ng kanyang ama na si Berto, sa harap ng kanilang bahay, binuksan ni Kiko ang kanyang plano. Tay, iniisip ko po na magtayo tayo ng maliit na tindahan. Parang maganda po ang kita at maraming bumibili ngayon ng mga gamit sa bahay. Sabi ni Kiko habang nagmamasid sa mga taong dumaraan.
Napatingin naman si Berto sa kanyang anak at ngumiti. Magandang ideya yan, Kiko. Pero sapat bang ipon natin para magsimula? Di naman biro magtayo ng negosyo, sabi ni Berto habang nag-aalala tungkol sa pera. Alam niyang matagal na nilang pinag-uusapan at pinagsisikapan ng maliit nilang ipon para sa pang-araw-araw na gastusin. Oo nga po tay, pero may konti naman po akong naipon. Pwede naman po tayo magsimula sa mga basic na paninda lang muna. Mag-uumpisa tayo ng paunti-unti. Tapos, unti-unti rin natin sigurong palawakin. Sagot ni Kiko na puno ng pag-asa. Alam niyang hindi magiging madali pero determinado siyang magsimula ng maliit na tindahan para sa kanilang kabuhayan. Kung ganon, susuportahan kita anak. Alam kong kaya mong patakbuhin to ng maayos, pero kailangan nating magplano ng mabuti at maghanap ng magandang pwesto. Salamat po tay. Maghahanap na rin po ako ng supplier ng mga paninda para masimulan natin agad. Sabi ni Kiko na tila mas lalo pang nasabik sa kanilang balak. Tila nabuhayan siya ng loob dahil sa suporta ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na silang maghanap ng lugar at nagplano kung paano patatakbuhin ang negosyo. Pinag-usapan din nila kung anong mga produkto ang kanilang ibibenta. At nangako sila sa isa't isa na magsisipag para mapalago ang kanilang munting negosyo. At lumipas ang ilang buwan, unti-unti nang napapansin ng mga tao ang tindahan ni Kiko. Halos araw-araw ay dumarami ang mga bumibili sa kanilang maliit na negosyo. Tay, tingnan mo, ang daming tao ngayon no? Masayang sambit ni Kiko habang pinagmamasdan ng pila ng mga suki. Oo nga anak, nakakatuwa na nagsisimula ng magbunga ang lahat ng paghihirap natin. Sagot ni Berto, ang kanyang ama na hindi maitago ang saya sa muka. Dahil sa kanilang patuloy na pagsisikap at tamang diskarte, ang dati maliit na tindahan ay lumaki at nakilala sa buong barangay. Dumating ang araw na hindi lang sila basta tindahan, kundi isang negosyo na pinapangarap ng marami. At higit sa lahat, ang relasyon ni Kiko at Berto ay mas tumibay pa. Bunga ng kanilang pagtutulungan at pagmamahalan bilang mag-ama. Natapos ang araw ng mag-ama. Si Berto at Kiko nang masaya at puno ng pagmamahalan. Kaninang umaga, nagplano si Berto ng isang simpleng salo-salo para sa kanilang dalawa. Hindi magarbo ang kanilang handa. May kaunting pritong isda at ilang piraso ng gulay. Pero sapat na ito para sa kanilang munting selebrasyon. Habang inilalapag naman ni Berto ang pagkain sa mesa, napansin niyang masiglang ngiti ni Kiko na masayang tumutulong sa pag-aayos ng mga plato. Tay, sarap naman ang luto mo, sabi ni Kiko habang inaabot ang ulam. Simple lang anak, pero alam kong masaya ka, tugon ni Berto habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niya na hindi pala talaga mahalaga kung magarbo o simpleng pagkain ang ihahain. Ang importante ay magkasama sila. Tahimik silang nagkwentuhan habang kumakain. Nagpapalitan ng masasayang alaala at mga plano sa hinaharap. Matapos kumain, naupo sila sa harap ng bahay. Pinagmamasdan ng mga bituin sa langit. Tay, masarap ang gabi natin. Hindi ko kailangan ng kahit ano pang iba, sabi ni Kiko na nakangiti. Tumango si Berto. Tinapik ang balikat ng anak. Basta kasama kita anak, sapat na yon sa akin, sagot niya. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, ramdam ni Berto ang kasiyahang dala ng mga simpleng sandali tulad nito. Walang mahalagang pera o malalaking handa basta't kasama niya ang kanyang anak. Kiko, natutunan ko na hindi ang kayamanan na nagpapasaya sa tao.
Ang mahalaga, may kasama kang mahal sa buhay. Tay, ako din. Masaya na ako sa ganito. Wala akong hihilingin pa kundi lagi tayong magkasama. Sagot ni Kiko na may ngiti sa kanyang muka. Nagtapos ang gabi ng magaan ang kanilang pakiramdam. Ang kanilang simpleng salo-salo at masayang kwentuhan ay naging simbolo ng matibay na samahan nilang dalawang mag-ama. Para kay Berto, ang mga sandaling ito ang nagpapatunay na hindi pera o magarbo ang nagpapasaya sa kanya, kundi ang makasama ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang anak na si Kiko. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang sa yakap ng pagmamahal ni tatay.